Nag-abiso ang sistema na napatay ng kalansay ang itim na tigre at nakatanggap ito ng pagtaas ng antas. Naisip ni Herkin kung talaga bang inabot siya ng 3 araw bago maabot ang level 10. Mas matagal yon kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang alagad ay mukhang medyo nabigo, ngunit makalipas ang ilang oras, sa wakas ay binati ng sistema ang kanyang amo sa pag-abot ng level 10. Iniulat din na wala nang lilitaw na mga halimaw sa training dungeon, tinanggal na ang marka ng baguhan, at handa na ang mga gantimpala. Naalala niya ang kanyang relo sa pulso, isang mahalagang aparato na may maraming gamit, stats, misyon, mapa, inventaryo, at mga mensahe. Napansin ni Gherkin na matagal na niyang hindi ito nagagamit at agad na binuksan ang bintana ng mga katangian. Nang makita niya ang kanyang mga stats, inisip niyang hindi kanais-nais ang mga numero nito. Pagkatapos ay iminungkahi ng sistema ang pamamahagi ng mga puntos. Inisip ni Hyrcanus na ito ang unang pamamahagi at wala dapat maging pagkakamali. Mas makabubuti sanang dagdagan ang kanyang talino o mahika bilang isang necromancer. Ngunit hindi inaasahan, inilagay niya lahat ng puntos sa lakas. Sa mismong sandaling iyon, tumaas ang tagapagpahiwatig ng lakas ng 50 unit, umabot sa 53. Ang kalansay na nakamasid sa lahat ng ito ay mukhang labis na nabigo. Nakita iyon ni Hyrcanus at tinanong kung ano ang problema. Ipinaliwanag niya na wala siyang balak na talikuran ang necromancy. Ginawa niya ito alang-alang sa pagsasanay ng kanyang conscript. Ang dagdag sa talino o mahika ay hindi pa makapagbibigay ng makabuluhang resulta ngayon. Subalit, ang kanyang lakas ang magbibigay daan para maituro niya sa kanyang alagad ang lahat ng teknik sa labanan na pinanday niya noon. Inamin niyang literal na isinusugal niya ang kanyang buhay, umaasa na matutunan ng kalansay ang lahat. Ngunit iniutos ng bayani na huwag itong lumambot at mag-focus sa pagsasanay habang siya ang bahala sa iba. Idinagdag pa ni Hyrcanus na may paraan upang mapunan ang kulang ng mga katangian. Kinabukasan, nagtungo siya sa Raiders Association sa sanggay ng Phygis Castle. Doon, naglabas ng isang bagay ang tagapamahagi ng mga gawain at malakas na inanunsyo na may mga bagong misyon. Agad na sumugod ang mga manlalaro. Naisip ni Hyrcanus na sa panahong ito ng taon, hindi ganoon kaganda ang mga gawain, ngunit pilit pa ring nagsisiksikan ang mga tao. Nang lumapit si Hyrcanus sa counter, sinabi niyang nais niyang kumuha ng isa, at hiniling sa matandang lalaki na ipakita ang listahan. Pumayag ang matanda, ngunit nagbabala na natira na lamang ang mga mahihirap na misyon o yaong may mababang gantimpala. Nang tingnan ni Hyrcanus ang listahan, inisip niyang karamihan ay labis na nakakabagot. Ngunit isa ang agad na nakaagaw ng kanyang pansin. Nang piliin niya yon, naisip niyang ito ang kanyang alas. Ang quest ay may kinalaman sa paggalugad sa kuweba ng Mount Bima, isang karaniwang misyon na may mga mababang antas na halimaw. Namilipit ang mukha ng matanda at nagtanong kung sigurado siya sa kanyang desisyon, sapagkat 10 gintong barya lamang ang gantimpala. Inisip ni Herkin na mukha itong karaniwang gawain, ngunit kung matatapos niya ito hanggang level 15, makakamtan niya ang titulong promising. Maraming manlalaro ang nagdududa sa halaga ng mga titulo, ngunit alam niya na tiyak na nakapagpapataas ito ng stats ng karakter. Maaaring mababa ang antas ng isang manlalaro na may katamtamang stats, ngunit sa oras na makuha ang titulong ito, bigla ang tataas ng malaki ang kanyang kakayahan. Sa madaling salita, ito ang unang hakbang ni Hyrcanus sa pagsisimula ng kanyang karera. Paglabas niya mula sa Quest Guild, naisip niyang panahon na para maghanda ng kagamitan. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang bayani sa Mount Bima. Ngunit labis siyang nabigo, sapagkat napagtanto niyang nakasuot siya ng katawa-tawang kasuotan. Sinimulan niyang pagalitan ang sarili sa kanyang katangahan, tinatanong kung ano ba ang pinaggagawa niya. Nangyari ito dahil lahat ng pera ay ginastos niya para sa kagamitan ng kanyang kalansay, at ang natira lamang ay para sa murang kasuotan. Gayunman, nagpasya siyang sapat na yon upang matapos agad ang gawain at pagkatapos ay bumili ng matinong damit. Nagpasya ang bayani na huwag mag-aksaya ng oras at dali-daling sumugod sa gubat upang tapusin kaagad ang misyon. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, isang duguang kamay ang lumitaw mula sa mga palumpong. Sumisigaw ng saklolo ang sugatang lalaki hanggang sa hilahin siya pabalik sa mga damuhan. Ang 3 manlalarong humila sa kanya ay natawa lamang habang pinakikinggan ang kanyang mga sigaw ng takot. Maya-maya, dumating ang isang mandirigma sa Mount Bima at ipinahayag sa lahat na nagsisimula na ang dakilang pakikipagsapalaran ng Mighty Multi.
Ipinagmamalaki niya ang pagkakaabot sa level 11 at iniisip na baka magawa niyang maging top player sa record na oras. Ngunit bigla siyang nakarinig ng desperadong sigaw para sa tulong, isang taong nagmamakaawa na iligtas ang nawawalang kasama. Dali-dali siyang nagtungo sa pinagmula ng tinig at nagtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng pari na sila ay inatake ng isang halimaw na biglang lumitaw. Sa huli, nakaligtas silang milagroso, ngunit naubusan na sila ng healing potions. Sinimulang hanapin ng mandirigma sa kanyang aparato, at sinabing parang mayroon pa siyang ilang potion. Naluha ang pari sa pasasalamat, ngunit isa pala itong bitad. Habang abala ang mandirigma, tinaga siya ng isa pang lalaki mula sa likod. Nawalan ng lakas dahil sa pagdurugo, bumagsak ang mandirigma sa lupa, hindi maunawaan ang nangyari. Yumuko ang pari sa kanya at muling nagpasalamat, ngunit agad na ipinaalam na ngayon ay kanila na ang kanyang mga gamit. Nagalit ang mandirigma nang mapagtanto niyang nilinlang siya ng mga walang kwentang tao. Binaon ng pari ang talim sa kanyang katawan at malamig na idinagdag na kasalanan niya yon dahil naloko siya sa murang panlilinlang. Nag-abiso ang sistema na natanggal na si Player Multi at tinanggal mula sa laro. Iniulat din na ang kanyang relo ay nareset at ngayoy pagmamayari na ng pangkat ng mga manlalaro. Sila ay mga kasapi ng pamilya Ralph, isang kilalang grupo ng mga mamamatay gamer. Pagkatapos, isinuot ng pari ang ilang relo sa kanyang katawan, at may masamang tingin ay iniutos sa kanyang mga kasama na maghanap ng susunod na biktima. Samantala, sa kabilang bahagi ng gubat, naghahanda ang kalansay na lumaban sa mga lobo. Hindi na nag-isip pa ang mga halimaw at agad na sumugod sa kanya. Pinitik ng bayani ang kanyang daliri at nilipat ang sundalo sa attack mode. Agad na lumusob ang kalansay sa labanan at madali nitong niluray ang mga kaaway. Inanunsyo ng sistema na ang Skeleton Warrior ay nakapatay ng isang sinaunang lobo at nakatanggap ng 375 karanasang puntos, pagkatapos ay 366 para sa sumunod, at sa huli 370 para sa huli. Pinagmamasdan ang laban, napansin ni Hyrcanus na dahil binilhan niya ng espada ang kalansay, kaya na nitong makipagsabayan mag-isa laban sa isang buong kawan ng mga lobo. Naging tiyak siya na tama ang naging pasya niya na unahin ang kagamitan ng kanyang alagad. Naisip ng bayani na ang tunay na manlalaro ay nagmamalasakit sa bisa, hindi sa itsura. Lumingon ang kalansay sa kanyang amo at napansin ang kanyang mapagmalaking titig, ngunit agad niya itong iwinalang bahala. Sinabi ng bayani na kung tapos na ang kanyang mandirigma sa mga lobo, panahon ng umalis. Kailangan niyang mag-level up at makaalis sa katawa-tawang kasuotan na ito. Agad na sumunod ang kalansay sa kanyang amo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, biglang umalingaw ang isang palaso at tumagos sa kanyang bungo. Nabigla si Hyrcanus at sinubukang unawain kung saan galing ang putok. Isang lalaki ang agad na lumapit at humingi ng paumanhin. Sila pala ang parehong mga manloloko mula sa gubat. Sinabi ng pari na napagkamalan niyang halimaw ang nilalang kaya niya pinana. Patuloy siyang nagdadahilan at nagkukunwaring nagsisisi. Handa na sanang patawarin sila ni Hyrcanus, ngunit napansin niya ang isang relo na may bakas pa ng dugo sa kamay ng pari, pati na ang espada ng mandirigmang pinatay. Agad niyang naunawaan na masasamang tao ang mga ito at nagsimulang magpanggap na naniniwala. Ngumiti siya at sinabing ayos lang ang lahat at nagtanong kung mayroon ba silang mana potion. Sumagot ang pari na sa kasamaang palad, wala sila, ngunit maaari siyang tulungan na mag-level up dahil bumabalik ang mana kapag tumataas ang antas. Nagpanggap si Hyrcanus na wala siyang hinala at sumang-ayon. Tiniyak ng pari na nais talaga nilang tumulong dahil kasalanan nila ang nangyari. Itinuro ang mga halimaw sa unahan at tinawag ang kanyang grupo sa labanan. Tatlo silang nagtungo patungo sa kinaroroonan ng mga lobo. Sa daan, pabulong siyang nagtanong kung alam na ba ng lahat ang plano at sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan. Bumulong ang mandirigma na siya ang unang tatanggap ng atake mula sa mabangis na halimaw. Sinabi ng salamangkero na pagkatapos ay magbibigay siya ng buff sa atake. Pagkatapos, kunwari aksidenteng pakakawalan nila ang halimaw patungo sa walang kamalay-malay na bayani. Inasahan nilang magpapanik ito kapag nakita ang halimaw na dumarating sa kanya. Ngunit agad na nabasag ang kanilang inaasahan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Lumabas na madaling nalutas ng kalansay ang nilalang. Kalma lamang na sinabi ni Hyrcanus na ayos lang siya at iminungkahi na magpatuloy sila. Nagtaka ang mga manlalaro kung anong klase ng nilalang ang ginagamit niya
at kung mas mataas ba ang kanyang antas kaysa sa kanilang iniisip. Dahil dito, nagpasya silang baguhin ang plano at nagpakawala ng ilang bugso ng mga halimaw ng sabay-sabay. Umasa silang madidistract ang bayani habang palihim na lalapit ang mandirigma mula sa likod. Habang naghahanda ang mandirigma na umatake, tiyak na tiyak siyang panalo na sila, kaya ibinagsak niya ang kanyang maso ng walang alinlangan diretsyo sa bayani. Ngunit sa mismong sandali ng kanyang atake, madaling naiwasan ni Hyrcanus na labis na ikinagulat ng kalaban. Bago pa siya makagalaw, tumanggap na siya ng napakalakas na suntok mula sa bayani. Nataranta ang pari at sumigaw ng may takot, pilit na inuunawa ang nangyayari. Pagkatapos, pinitik ni Hyrcanus ang kanyang daliri at tinawag ang kanyang kasama. Agad itong tumugon ang kalansay, kumikislap ang kanyang mga mata sa asul na liwanag. Pagkatapos, nang hindi nag-aatubili, sabay silang sumugod ng kanyang amo upang atakihin ang mga tulisan. Nagsisigaw ang mga ito sa takot, nagmamakaawa na maghintay. Ngunit wala na silang kahit kaunting pagkakataon para makadepensa. Isang sabayang pag-atake mula kay Hyrcanus at sa kanyang kalansay ang bumagsak sa kanila, at di nagtagal ay bumagsak ang kanilang mga katawan sa lupa. Lumapit si Hyrcanus at ipinakita na kilalang-kilala na niya ang ganitong uri ng mga tao. Naisip niya na ang ganitong klase ay karaniwang kumukuha muna ng tiwala, tapos ay manlilinlang at agawin ang mga nasamsam. Inamin niyang kung kagaya pa rin siya ng dati, baka siya mismo ay naloko ng ganoong kasimpleng panlilinlang. Sumigaw sa kawalan ng pag-asa ang pari, nagmamakaawang maghintay at kunin na lang ang lahat ng nasa kanya. Ngunit hindi na nagtitiwala si Hyrcanus sa kahit sino at ipinakita niyang huli na ang lahat. Pagkatapos nito, walang awang tinapos niya ang kalaban. Sa sandaling iyon, inanunsyo ng sistema na ang manlalarong si Ralph ay tuluyan ng nawasak at ang 8 relo na dala nito ay nahulog sa lupa. Nang makita kung gaano karaming relo ang dala ni Ralph, labis na nagalit si Hyrcanus. Itong halang ang kaluluwa ay baliw pala. Gayunpaman, malaki na ngayon ang makukuha niyang benepisyo mula sa mga tropeo. Una sa lahat, balak niyang bumili ng disenteng kasuotan. Nang lumingon siya, napansin niyang tinatadyakan pa ng kalansay ang natalo ng mandirigma. Kaya't humarap siya sa kasama at iminungkahi na kunin nila ang ilan sa mga tropeong nakakalat malapit. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang kamay at sinimulan ang paghilom sa sugat na iniwan ng palaso na tumagos sa bungo ng kalansay. Makalipas ang kaunting sandali, tuluyan nang naibalik ang kalansay. Napangiti si Hyrcanus at napansin niyang tunay na mukhang kontento ang kanyang kasama. Idinagdag pa niya na anuman ang itsura ay walang halaga sa laro, ang tunay na kagandahan ay lumalabas mula sa loob. Samantala, siya mismo ay nakatayo sa isang katawatawang posisyon at ang kalansay ay nakatitig sa kanya ng naguguluhan. Samantala, napansin ni Hyrcanus na ang relong nahulog mula sa pari ay isang tunay na jackpot. Alam niya na ang tsansang makakuha ng bihirang kagamitan mula sa relo ng iba ay mas mababa pa sa 1%, ngunit pinalad siya ngayon. Kasama pa sa mga tropeo ang napakaraming gintong barya. Nang pulutin niya ang maskara mula sa nahulog na inventaryo, naisip niyang salamat sa mga hangal na yon, mas mabilis ang progreso kaysa sa inaasahan niya. Napagdesisyonan niyang magsimulang mag-record ng kanyang mga pakikipagsapalaran sa laro, at nakakailanganin niyang magkaroon ng sariling estilo. Ngunit habang iniisip niya yon, bigla niyang naalala ang isang hindi kaaya-ayang bagay. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.